sa ating channel. Ang pag-aaralan natin sa video natin itong mga karaniwang ginagamit na mga command sa AutoCAD. Para pag nag-drawing tayo, kahit paano alam natin yung mga karaniwang command sa paggawa ng plano. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo pala sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin muna yung subscribe, pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin itong mga karaniwang command na ginagamit sa AutoCAD. Unahin natin yung karaniwang command mga boss, itong copy. Halimbawa, hahawakan ko ito o ise-select ko, and then pwede nating i-type yung CO, Yan yung shortcut command ng copy, o kaya pwede naman natin yung icon dito na i-select, itong copying ito. Tapos base point lang tayo, hawakan natin kung saan natin gustong hawakan. Pwede nating pindutin yung F8 o kaya itong ortho on mode, ortho on and ortho off mode, So ito yung copy. Nung mga naunang version, yung copy single copy lang siya, Pero nang tumaas yung mga version, multiple copy na siya. Ayan yung copy, Pag tapos na, pwede na nating i-press yung escape, O kaya enter. Ganun lang po kadali yung copy. Undo ko lang para mawala. Or pwede nating i-select ito. Pwede nating i-type yung CO. And then enter. Tapos hawakan natin, pwedeng sa gitna o kaya dito sa gitna nito. Then i-ortho off lang natin. Ito yung copy, Tapos pwede na nating i-enter or escape. Ayan, napakadali po, Ang susunod na command, yung move. O kaya i-type natin, select natin yung object and then type M. Ayan naman po yung move, So ibig sabihin, ayun, ililipat lang niya, Pwede namang mag-select ng marami. Kung gusto nating mag-select ng marami, window selection lang natin. Kung halimbawa yung 4 na yon, tapos type lang yung M o kaya dito sa may icon, press lang natin yung cross na yon, ayan yung move. Tapos hawakan natin dito, ayan yung move. So napakadali po ng move, So isama na rin natin yung erase kung gusto nating erase ito or delete, Ayan. Kung gusto nating mag-erase, pinaka-common din yung pag-erase. Ito yung pencil na yon or type E. Tapos enter lang. Ayun, ayan yung move, copy, then erase, Ngayon ang susunod na command na gagawin natin, halimbawa meron akong rectangle dito. Ang susunod mga boss na gagawin natin command, ito namang rotate, Itong rotate, RO naman yung shortcut command niya. Select ko muna yung i-rotate na object and then type RO, Then enter. Laging may enter. Tapos base point ako rito, halimbawa dito. Kung makikita natin na pre nating na i-rotate o kahit na tansyahan, pwede naman, Pwede rin naman yung naka-ortho on or press nyo lang yung F8, marorotate yan ng 0, 90, 180 to 70, So, pero kung naka-ortho off siya, pwede nyo rin namang i-rotate kahit na tansyahan lang, Halimbawa, click ko siya. Ito yung tansyahang rotate. Di natin alam kung anong angle ng rotation niya, Ayan yung rotate. Pero kung gusto naman nating ilagay kahit na anong angle, ito yung rotate mga boss, dito sa yung icon niya. Then click lang natin dito. Pwede rin naman nating i-rotate kahit na anong angle, Pwede rin naman nating i-type. Halimbawa, 40 degrees, type nyo lang 40. Then enter. Ayan, Ayan yung rotate. Ang angle nito is 40 degrees, Ganun lang kadali. Pwede nyong i-type, Ngayon, kung halimbawa gusto nyong i-rotate ng 90 degrees, pwede nyong i-type yung RO na lang para hindi na kayo mag-type.
O base point tayo dito, i-auto on nyo na lang yung i-press nyo na lang yung F8, no? O kaya click nyo na lang dito itong auto mode, no? Click nyo lang ito, naka-on na siya. Pwede nyo i-rotate ng 90, 180 to 70. Ayan yung rotate. Ayan. Okay, ang susunod na command na gagawin natin, yun namang mirror, no? Etong mirror, ang shortcut command niya is MI naman, no? Halimbawa, i-rotate ko lang ng tansyahan ito. It is yung ginawa natin kanina, no? Ngayon, kung gusto ko siyang i-mirror, ang shortcut command ng mirror is MI, no? O, select ko lang ito, then type MI. Karaniwan din kasing command yung mirror, then click ko lang ito, base point dito. Ayan, no, nami-mirror siya. So, binaliktad niya. So, i-auto on ko lang, no, para ayan, no. So, ayan yung mirror, no. Ngayon, kung gusto nyong pindutin, no, dito sa icon, nakikita naman natin dito, ayan, no, yung mirror, no. Pero mas maganda, nagta-type tayo ng command, no. Kung alamin natin yung shortcut command. Halimbawa, kung copy, CO, kung move M, kung mirror MI. Sa actual job kasi mga boss, mas maganda yung tina-type yung command, no? Kasi bilisan kasi sa actual job, no? Kung ita-type mas mabilis, no? At makakabisado pa natin yung mga command, no? Sa mga bago-bagong CAD operator, no? So, ina-advise ko na i-type yung command, no? Ayun yung mirror, no? So, ngayon ang susunod na command, no, na i-discuss natin yung pag-stretch naman, no? Yung stretch is S, yung shortcut command niya. Then enter. Tapos magse-select tayo ng i-stretch. Click lang tayo rito. Ayun, no? So, may stretch siya. So, ganun lang kadali, no, yung stretch. Madadagdagan siya ng length, no? Or mababawasan, no? Kung to the right, madadagdagan siya. Kung to the left naman is mababawasan siya. So, ayan, no? Pwedeng i-stretch kabila ang dulo, no? Or pwede rin namang na hawakan yun sa taas, papunta. Ayan, no? Ayan yung i-stretch. Pwede rin namang mag-type ng idadagdag na i-stretch, no? Yung idadagdag na distance or length, no, ng i-stretch. Pwede rin i-type. Halimbawa, magmula rito, o dati siyang 100, magta-type ako ng 50. So, kung to the right, madadagdagan siya ng 50. So, dati siyang 100, magiging 150 siya, no? Ngayon, kung to the left naman, mababawasan naman siya ng 50, no? Magiging 50 na lang siya. So, ayun yung stretch, no? Kaya lang, ang stretch, mga boss, pwedeng yun nga, sinabi ko, bawas or dagdag, no? Kaya lang, pag magse-select tayo from left to right, hindi siya may stretch, no? Dapat from right to left yung pag-select. Ito yun, no? Ito kasi yung tinatawag na crossing selection, no? Dapat crossing selection siya. Ito, no? Tapos hawakan siya rito. Ayun, no? Pero kung left to right siya, window selection ito, hindi siya may stretch, no? Ayan. Dapat right to left, no? Ayan, no? Dapat broken line yung nakikita nating anong ito, no? Yung line, nagiging green dapat siya, no? Ayan. Sa taas naman yon, ayun yung stretch, no? So, kung titingnan natin, ito yun mga boss, no? Yung stretch na yun, ayan, no? Ayan, na. Ang susunod na i-discuss natin, itong fillet, no? Ito, common din ito, no? Karaniwan din ito. Halimbawa, meron tayong line dito. Ito yung isa sa pinakagamit na command, no, sa actual job ako. Nung CAD operator ako, gamit itong fillet na ito, no? Ang shortcut command niya is F. Ayan, na. Or pwedeng i-type yung fillet o fillet ang tawag dyan ng iba, no? Pero fillet ang pinakano yan. Pwedeng i-type F. And then select lang ito.
Ayun, na. So, i-connect niya. Ayan yan. Kaya lang dito sa pag-fillet, minsan gusto nating rounded yung corner, no? Kung titingnan natin, meron siyang option na yun, radius, oh. Ayun, i-click lang natin. Madali naman ito. Lagyan lang natin ng radius. Halimbawa, yung radius is 40. Pag sinelect natin ito, magkakaroon siya ng radius na 40 unit, no? Ayan, no? Ayan, na. Instead na mag-extend ka rito, yung iba ginagawa ganito. Ayan, na. Tapos iti-trim pa, no? Hindi advisable na gawin yung ganon, mga boss, no? Kung CAD operator tayo, mas maganda kung mabilis nating matatapos, no, yung ginagawa natin. Ngayon, kung nalagyan natin ng radius ito, mga boss, ilagay lang sa 0, no? Kasi laging magpo-40 yun pagka magkakaroon ng rounded dito siya, no? Dapat ibalik natin sa 0. Ang default niya kasi is 0, no? Select lang ito at saka yun, i-connect niya, yan, no? Kaya nung CAD operator pa ako, madalas kong gamitin itong fillet, no, instead na trim, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan niyo itong video natin, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung like. Isama niyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.